the majority. Sa lahat ng mga motions or pagboboto ng resolution, sa paggagawa ng mga bills, hindi makakaboto si Senator Jinggoy Estrada kasi yung proposal ni Senate President Alan Peter Cayetano na makakapagboto yung mga senators online ay hindi pa natalakay sa plenaryo. At kung ihahain yan, they can file such motion. Pag magbobotohan sila, magiging deadlock yan kasi 13 sila sa majority. Wala na si Bato, wala na si Senator Jinggoy. That's 11 votes. That's deadlock. That's a deadlock. Hindi makakapasayan sa plenaryo. At lahat ng mga proposals, kahit na Senate President pa rin, si Senator Alan Cayetano, hindi uusad lahat kasi deadlock nga. Unless one of the members from either the minority or majority would jump ship and go to the other side. Yes. And attorney, right now po, itong kaso po nga plunder ni Senator Jinggoy Estrada, gaano po ba ito yung proseso po nito? At sabi nga po natin na hindi na po bago kay Jinggoy po ito kasi 2 beses na po siyang nakwita sa kaparehong kaso at ito po yung kanyang pangatlong pagkakataon na. So, parang experience-wise ay andyan na po siya, attorney. Non-bailable yun nakapagpiyansa siya last Friday doon sa bailable offense ng graft and corruption. Yes. Pero ito, dahil non-bailable, he will be detained for the remainder of the trial. I-arraign pa yan, tapos pre-trial, tapos presentation ng mga witnesses. That will take years. At in the meantime, pwedeng maghahain ng motion for bail. Di ba na sabi ng lawyer ni Senator Jinggoy noon na nag-file siya ng motion to quash, to dismiss the criminal complaint ng plunder against him. Isinantabi yan ng Sandigan Bayan and then they proceeded to issue such warrant of arrest. Kaya hanggang nandun yung plunder charge, hindi makakalabas si Senator Jinggoy, hindi makakaboto, hindi makakapag-participate sa Senate proceedings kasi wala yung online Hindi pwede yung online, hindi pa na-approvean yung online. Sabi nga nila, makakapag-online yan kung may force majeure. Walang force majeure na sinasabi. That's the reason why sinasabi natin na yung majority ngayon ay hindi makakausad sa mga gusto nilang ihain sa plenaryo dahil 11 votes lang sila. That will create a deadlock. Pag i-consider din natin yung mga sinasabi ng mga minority senators that 2 of the majority senators will jump ship, then they might now be the new majority and a new leadership might ensue in the next coming days. Attorney, sa darating po na buwan po ng July, magsimula na po yung proper trial po with the impeachment of Vice President Sara Duterte. How can affect this situation po, sir? Ay tutuloy pa rin yan kasi nakapag-start na sila, di ba? Yes. Nakapag-convene na sila bilang impeachment court. Pero 11, they will vote along party lines. Pero yung party lines na sinasabi natin, yung loyalty kay VP Sara At saka, kahit na sinasabi nila para sa taong bayan, makikita natin yung mga political colors nila kung mauusad na yung impeachment proceedings. Mag-preside pa rin si Senate President Alan Peter Cayetano, pero kung yung mga issues, yung mga pag-admit ng witnesses, yung mga pag-admit ng ebidensya, yung pag-sustain, kung hindi, yung kay at Senator Cayetano kasi may may tendency siya na to divide the house immediately knowing na meron siyang
numbers. Not anymore. Dahil 11 lang yung nasa kanya, most probably, marami yung nagsasabi that there are other senators who would be the subject of a warrant of arrest. So, kahit na Senate President pa rin, si Senator Cayetano, wala, parang hindi niya magagamit fully yung kanyang power bilang Senate President dahil nga kulang na siya ng mga tao, mga senators para kung whatever na political philosophy ang ipapairal niya o yung worldview o yung kung anong gusto niya mangyari sa impeachment proceedings, his numbers are being decimated.